tayo sa mga kapatid natin in faith na talagang nakita mo yung kanilang sincero sa paglilingkod. God look the heart. Hindi man tayo ganun kagalingan, pero kapag ginagawa natin yung the best of the best na magagawa natin to worship God, no? Kumbaga, natawag ito, pinagpapala niyo ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mga effort na ginagawa ng kapatid. No? Ako, walang laman naman itataas. To God be the glory lahat ng ito. Salamat. No? Si Mark gumagawa ng paraan para mabutin yung mga kapatid, para paano masinayos ang lahat ng ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. No? Kumbaga nilalagay niya sa kanyang puso, hindi man nga lang gano'n, pero nakita natin yung kanyang puso na talagang ibinibigay 101% para mapaayos ang lahat na ito. Kaya tayo nakakasamba ng malaya sa Panginoon. Amen. Salamat din sa mga kapatid nating masisipag. No? Kumbaga talagang kahit wala kang ibinibigay na kuman sa kanila, dahil meron silang conviction sa banal na Espiritu ng Diyos, walang tigil silang bumibisita sa ating mga kapatid. Amen. Sa buhay po ni Ate Alo, sa buhay po ni Ate Jaya, salamat po sa kanilang mga buhay. Dahil merong mga manggagawa na kung saan nandoon yung kanilang passion to serve God. Amen. Nakita natin yung conviction ng Panginoon sa kanila. And I pray in Jesus' name, dumami pa ang ganitong klaseng manggagawa ng Panginoon na kahit hindi mo sila utusan, gagawin nila kung ano ang nararamdaman nila sa kanilang mga puso. Amen? Kaya kailangan kayo, tayo ng Panginoon para magawa natin ang mga mandato ito na inilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang ito nasasalita, kundi ito'y ginagawa. Amen. Kailangan lang natin umaksyon doon sa panawagan ng Diyos. Huwag kang matakot, kapatid, sa bawat pagkakabang mo, paggawa mo sa pagkalooban ng Panginoon. Kakasihan ka ng Espiritu, sasamahan ka ng Espiritu. Ano mang bagay na yung gagawin, tiyak magtatagumpay. Amen. Palapakan nga natin minsan. Yes. Thank you, Lord. Noong Friday po, kami po ay nag-aaral nasa Book of Isaiah. At nakita ko itong mga talata nito na pwede itong tiyak, pwede itong gawin na kung saan ihayag ang salita ng Panginoon. Na kung saan, sabi ko nga, ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos kapag nahalungkay mo, nahalungkag mo yung totoong nangyayari, nagaganap doon sa kanyang mga sinasalita. Sabi ko na-excite ka kasi hindi lang pala siya binasa, mayroong historical background yung sinalitang iyon para maunawaan mo kung bakit sinabi ng Diyos yun at kung bakit sinabi yun ng lingkod ng Panginoon. Mayroong historical background na nakatago doon sa salita na yun at kapag nahalungkat mo, wow! It's gold. Kaya nga napakahalaga na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, gusto ko pong i-share sa inyo itong mga nakakalungkat na ito sa baon na kung saan masarap po siya pag-aralan kasi tawag nito, hindi po siya nalalayo sa buhay na meron sa atin. Amen. Kaya, samahan po ninyo akong basahin sa Isaiah chapter 1, verse 1 to 8. Sabi dito sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pakitain ni Isaiah, na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem, noong panahon ng paghahari ni Juda, ni Urias, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Pwede po ba kayo sabay-sabay? Verse 2, kayo nga po. Makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. Pinalaki ko, tinalagaan ang aking mga anak, ngunit nagibagsik sila laban sa akin. Verse 3 po, ako po ang magbabasa. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ang asno kung saan siya pinapakain ang kanyang amo. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel. Hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Verse 4, kayo na po. Bansa, makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng
sa mga tao, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo si Yahweh, nilain ang banal na Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Verse 5 po, ako po, bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais pa ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo. Ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Verse 6, kayo naman po. Gayo'y puno ng maramdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na wala pang benda at wala man lamang gamot na mailagay. Verse 7, sinalanta ang iyong bayan, tupok ang iyong lungsod, sinamsam ng mga tayuhan ang iyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Verse 8 po, Ang Jerusalem lang ang natira, parang kubong iniwan sa gitna ng lubasan, parang isang silungan sa gitna ng taniman ng pipino, parang isang lungsod na kinukupog ng halaman. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Panginoon. Kung babasahin mo to, parang ang hirap unumain, ang hirap intindihin. Na anong nangyayari sa mga talat, marahil makikita mo na din yung kasalanan. Pero behind the curtain, nung mga kwentong ito, meron palang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagagalit sa Israel. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya po ngayon po umaga, gusto ko po bigyan ng title ito, God Against You, O Israel. Gawin natin itong personal. Ilagay natin ito sa puso. God against you. God against me. Amen. Ipe-personal natin, bagamat ang tinutukoy dito ay patungkol sa bansang Israel, na kung saan ang Diyos ay laban sa Israel. Bakit kaya? Anong meron doon sa bansang Israel? Bakit against ang Diyos sa Israel? Tandaan po natin, ang Israel ay typology ng mga Kristiyano. Ikaw yun, ako yun, na tumanggap sa ating Panginoon. At tawag sa atin, we are spiritual Israelites. So, ibig sabihin, pag sinabing Israel, kapag tinanggap natin ang Panginoon at Panginoong Yesus sa ating buhay, ibig sabihin, bahagi ka doon sa kwento, bahagi ka doon sa lipid ng Israel. Amen! So, ikaw yun, ako yun. We are spiritual Israelites. At tayo, bilang mga Kristiyano, hindi lang sila. Sa panahon natin ito, tayo ang kinakausap ng Panginoon. Amen ba yun? Amen. Si Prophet Isaiah is the typology ng mga pastor, mga ngaral ng salita ng Diyos, nagbibigay ng babala sa mga Kristiyano. Amen. Dadagdag yata yung ating pasensya na po. No? So itong si Prophet Isaiah sa typology ng mga pastor. Ang mga pastor ay nagbibigay ng babala sa inyo, sa atin. No? Bilang mga Israelites, nagbibigay po yan ng babala. Kaya mapapansin mo, kapag nangangaral si pastor, para mga sinasabi mo, habang ikaw ay nakikinig sa mga oras na ito, para mga sinasabi, ako yata pinatabangaan ni pastor. Nakuha po ninyo. Dahil ang salita nito ay hindi nanggagaling sa aking sarili, sa mga pastor, kundi ang salita nito ay nanggagaling mula sa Panginoon at ito ang sinasabi niya sa iyo. Amen. Kaya ito ay nagbibigay ng babala sa atin bilang mga spiritual Israelites. Pwede din naman na si Propeta Isaiah, siya yung salita ng Diyos na nagbibigay babala sa mga Kristiyano. Tandaan ba kayo? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, may binibigay na babala. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, disciple ni Kristo, mag-aaral estudyante ng Panginoon, estudyante ng Biblia, kapag binabasa mo, meron babalang binabanggit doon. Amen. Kaya dalawa yung typology ni Prophet Isaiah.
Si Prophet Isaiah is typology ng mga pastor o ng mga ngaral na salita ng Panginoon. O maybe si Prophet Isaiah is typology ng salita ng Diyos na nagbibigay ng babala sa atin. Nandiyan ba kayo? Amen. Ngayon, dito sa prophet, dito sa kwento nito, nakita natin ang Diyos ay hindi, walang makapagtatago sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Andyan ba kayo? Sa kwento nito, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ng bagay lantad sa Kanya, itago mo yan sa kapwa mo, itago mo sa kapitbahay mo, itago mo sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Wala kang pwedeng itago sa Kanya. Ang lahat ng bagay nakikita ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, awit 139, verse 1 to 3. Ako'y iyong sinisiyasa. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Amen. Even the dark side na meron sa atin na hindi natin kinukwento, amen, alam ng Panginoon. Alam niya yun. Yung ginawa natin sin in the past, alam niya yun. Yung ginawa mo doon sa dilim, alam niya yun. Yung ginawa natin doon sa bagay na tingin natin walang nakakakita, alam niya yun. Amen. Sapagkat ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong malalaman. Verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi limit. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Sa mga tuwid, yung pag-iisip natin, bagamat nakangiti tayo, bagamat lumalabas sa bibig natin ay magaganda, pero ang isip natin, minsan marube, ang taong ito, minumura na natin sa isip. Amen? No? Alam ng Panginoon. Kaya kung pure yan, alam ng Panginoon eh. No? Ang sabi niya, kahit ikaw ay malay, batid mo ang aking isip. Kahit nakangiti ka, kahit na lumalabas, sa mga bibig natin ay magaganda, pero ang isip natin ay punong-puno ng kasikatan, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karunyan, alam ng Panginoon. Amen. Verse 3, ako'y iyong, ako'y iyong nakikita. Gumawa man o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Kapatid ko in faith, tulad ng aking sinabi, gawin mo yan sa dilim, kita ka pa rin. Parang meral ito. Gawin mo man yan sa dilim, nakikita ka pa rin. Ayaw, ano pa itatago sa Diyos? Alam ng Panginoon ang buhay na meron tayo. Ngayon, yung salita ng Panginoon, hindi niya yan, kumbaga, ipararating niya yan. Gagamit siya ng tao para ipahayag niya yung gustong iparating ng Panginoon para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga anak. Gagamit siya ng tao, katulad ni Prophet Isaiah, katulad ng mga pastor, katulad ng mga ngaral ng salita ng Panginoon. Gagamit siya ng tao to remind you kung bakit tayo kung minsan pinagsasabihan tayo ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Genesis 18:17, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. So sa mga pildi, gustong gawin ng Panginoon, sabi niya, hindi ko dapat ilihim. Dapat ko itong sabihin. Hindi ko pwede itong itago. Dapat ko sabihin kay Abraham ang aking gagawin. Kaya, mga kapatid ko in faith, no personal at all. May mga bagay na sinasabi ang Panginoon sa atin na kailangan natin pakinggan. Ang sinasabi ng Panginoon sa Book of Revelation, makinig ang may madinig, pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa kanyang simbahan. Amen. Kaya kung bubuksan natin, paulit-ulit ang ating puso, ang uunawain ng mga bagay na ito, sasalipinin ang ating buhay, masasabi natin, oo nga, kinakausap ako ng Diyos. Meron
Meron siyang gustong iparating at gumagamit siya ng mga lingkod ng Panginoon upang iparating ang kanyang mensahe. Katulad po ni Prophet Isaiah, doon sa Isaiah chapter 1 verse 1. Ano sabi? Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isaiah. Ibig sabihin ng pangitain sa English ay vision. Nakita ni Isaiah kung ano ang ginagawa ng mga tao, ng mga hari, noong kanilang kapanahunan. Wala man lang siya, pero nakita ng Diyos at nireveal ng Diyos kung ano ginagawa ng mga tao ito through vision. Amen ba? Nandyan ba kayo? Kaya sabi niya dito, pangitain sana na anak ni Amos tungkol sa Juda at Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Juda nina. Sino daw binanggit na tao? Yes. Si Urias, si Jotam, si Ahaz, at si Ezekiah. Ito'y mga hari ng Juda, mga hari ng Jerusalem. Sa kabuuan ito, mga hari ng Israel. Ang Israel, baby, ang Israel ito'y typology ng ikaw. Typology na ako. At typology ng kanyang mga takasunod na pinili nilang isan ng Panginoon. Amen. Nakita. Kaya nireveal ng Panginoon kay Isaiah ang mga bagay na ito. Ano ang laban, ano ang kasalanan ginawa ng mga taong ito? Simulan natin. No? Ano ang kasalanan ng Israel sa Diyos? Are you ready? Ang sugat, minsan masakit kapag nilalagyan ng ng bertayulet. Ano daw? Betadine na ngayon. Dati bertayulet. Dati kasi tawag nito, adobo, yung bayabas, yung dahon-dahon lang. Ngayon, social na, betadine na. No? Betadine na. Okay, ano ang kasalanan ng Israel sa Diyos? Bakit laban ang Diyos sa Israel? Ano ang kanilang naging kasalanan? Amen. So, titignan natin yung isa. Dalawa lang po yung pangkitin natin. Napakahaba po niya. Pero dalawa lang po yung pangkitin natin. To understand kung ano ang kasalanan ginawa ng Israel, kung bakit ang Diyos ay laban sa kanila. Una natin, no? Sabi ng Bible, si Urias, no? Diba? Nabanggit naman natin si Urias kanina sa panahon ni Urias. Ibig sabihin, pupuntahan natin si Urias kung ano ang kasalanan ni Urias. 2 Chronicles chapter 26 verse 16. Sabi niya dito, subalit nang maging makapangyarihan si Urias, naging palalo siya. Na siyang dahilan ng kanyang alindaw po, ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Alam niyo, itong si Urias, 16 years old nung nagsimula bilang hari. Nagsimula sa maayos, nagsimula very humble, nagsimula na kung saan kung saan ay sinusunod ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kapag pala ang tao, no? Kumbaga, meron nararating na niya yung kanyang goal, nagbabago ugali. Naniniwala ba kayo? Ibig sabihin, nagsimula na walang alam, lumaki, sa kaya sabi niya dito dahil 16 years old siya at sinamahan siya ng Panginoon, pero nung siya, malaki na yung kanyang kingdom, malaki na yung kanyang kaharian, sabi dito sa verse 16 ng 2 Chronicles, subalit nang maging makapangyarihan si Urias, anong naging problema niya? Naging palalo, naging mayabang. Ayaw ng Diyos na mayabang. Amen. Kapag ikay mayabang, sabi ng Biblia, tayo po ay babagsak. Kaya patuloy natin ilalagay sa puso natin na kailangan, no, ibalansin natin yung ating buhay. Yung iba, yumaman ng yumaman. May mga kakilala ko, no? Nung nagsimulang walang-wala, pero nung umunlad na yung kanilang mga buhay, iyo. Ano yan? Iyo.
Di ba? Naalala ko na, ipagpatawad ko sa mga nanonood sa akin. Doon samantalang si Manny Pacquiao, alam natin kung saan nagsimula. Pero nung nagkaroon na siya, sabi ng kanyang nanay, si Manny hindi kumakain ng bangus. Kasi ayaw niya ng matinik. No? Kung baga nagbabago yung kanilang pananaw kapag nagkakambero na sila, hindi yung mayayabang in particular way. No? Kung minsan naman, nung walang-wala ka, may mga tao sumusuporta sa'yo. Nung ikaw ay umulan na, no? Wala ka nang kilala. Nakapag-abroad ka lang, wala ka nang nakilala. Kung magtrato ka ng kapwa mo, kala mo, ikaw may pinakamayaman, ikaw may ano? Ayaw ng Diyos na tayo maging mayaman. Ayaw ng Diyos. Paulit-ulit po itong tinuturo po sa amin na lagi tayong magpakultura. Bagaman bisan, marami na tayong alam, pinapalagay natin sa ating sarili na wala tayo. Of course, huwag naman natin sabihin na lagi na kung minsan, na kung saan ang galing-galing kumbaga, matalino siya kasi magaling siya no? Kasi po, nagsikap naman talaga siya. Amen. Kung minsan kasi, iba-iba yung mga pananaw natin, na minsan kailangan din naman natin balansin. Pero gusto ko pong ipakita na ang Diyos ay galit sa mga palalo, sa mga mayayabang, na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak, ang sabi po ng Biblia. Nire-remind ito sa atin ng Panginoon na huwag tayong magmataas ng sobra-sobra, baka naman sa sobrang pagtaas natin tayo po ay babagsak. Ano mo sinasabi na salita ng Panginoon? Luke chapter 14, verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Amen. Kaya lagi natin yung bantayan ang ating pong mga puso. Kapag lumalabis na po tayo, baka naman yung mayabang na tayo, bantayan po natin ang ating puso. Na huwag dumating sa punto ng buhay natin ay para wala na tayong kinikilala kundi ang ating ng sarili. Tandaan natin, ang sabi ng Biblia sa ating binasa, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Always tinuturo sa atin ng Panginoon na tayo ay maging mapagpupunta. Madalas, uy, ang galing-galing mo! No? Kapag hindi natin na-control yung kaisipan natin, na magaling nga tayo, no? At yes, wala pa nga yung ganito no? Kumbaga, lumalaki ang ating mga ulo. Pinapaalala lamang ito ng Panginoon sa atin. Bantayan po natin ang ating puso. Kung bakit bumagsak si Satanas mula sa kanyang kinalalagyan dahil gusto niyang lagi siyang nasa mataas. Kung hindi dahil sa akin wala yan Kung hindi dahil sa akin hindi gagawin na yan. Ganun ho yung attitude ni Satanas. Aakyat ako, lalampasan ko. Yung mga termino ni Satanas. Kaya laging ako. Kaya si Barry Manilow, meron siyang isinulat, no? Na hindi niya alam na kinasapan siya ni Satanas. I write the song, I write the song, nakuha niya pa. I. Lagi po natin bantayan ang ating Amen. So, bakit bumagsak si Golias? Ito po ang dahilan. Kaya ang Diyos ay naging laban sa kanya. Tuloy natin. Kaya sabi sa 2 Chronicles 1 and 2, pagpuntahan mo natin, kanina si Urias, pangalawang puntahan natin si Ahaz. Sabi dito, si Ahaz, bakit naging against o laban ang Diyos sa kanila? Bakit nagalit ang Diyos sa kanila? Tingnan ho natin ang ginawa ni Ahaz. No? Sabi dito sa 2 Chronicles o Chronicle 28 verse 1 and 2,
20 taong gulang naman si Ahaz nang magsimulang maghari at naghari siya ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya tumulad sa ginawa ng kanyang ninunong si David. At dahil dito, hindi naging kalugod-lugod sa pamilya. Yung pag-ahari pala ni Ahaz, hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi niya sinunod, hindi siya tumulad doon sa ginawa ng tulong si David. Kilala natin si David. Amen. Si David nagbinansagan Aman after God's own heart. Ibig sabihin, pinakamalapit sa puso ng Diyos. Hindi niya yung kinuha. Hindi niya yung tinadap. Bagkus, meron siyang ginawang sarili. Lumayo siya doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman sinabi niya dito, hindi siya naging kalugod-lugod sa paninidiyaw. Ano ho yung kanyang kasalanan? Ang kasalanan niya sa verse 2. At tingnan natin, sa halip, ang sinunday niya ay mga halimbawa ng hari ng Israel. Meron pa na siyang sinundan. Yung mga hari ng Israel. Sabi niya, ano daw po yung kanyang kasalanan? Nagpagawa siya ng mga metal ng rebultong Baal. Ibig sabihin, nagpagawa siya ng rebulto. Nagpagawa siya ng ibang Diyos maliban sa Diyos. Meron siyang ibang Diyos na sinasamba maliban sa Diyos. Nakuha po ninyo. Si Baal po, siya po yung Diyos na kung saan ino-offer po sa kanya dyan yung mga babies. No? Inaalay po sa kanila. Yan po si Baal. Ngayon, in our personal, sa ating pong point of view, hindi nga tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero mayroong Diyos na kung saan ibang Diyos ang sinasamba natin. At ang tawag natin doon ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mas binibigyan natin ng priority yung iba kaysa sa atin. At ang tawag natin doon, Diyos-Diyosan. Hindi lang ito sa imahe, hindi lamang ta sa remoto. As long na mas binibigyan mo ng priority yung iba, no, yun ang nagiging dahilan ng ating Diyos-Diyosan at binibigyan lang natin ng second option ang Panginoon. Nakuha po ninyo? No? Maaaring Diyos-Diyosan natin pera. Inuuna natin yung pera. Wala naman pong masamang kumita ng pera. Kailangan natin ng pera para mabuhay sa mundo ito. Pero kapag inuuna natin ng pera kesa sa gawain ng Panginoon, hallelujah, ang tawag doon, Diyos-Diyosan. Ang sabi po ng Bible, we cannot serve two masters. The God of Mammon. Ibig sabihin, the God of money. No? O the God of Israel. Hindi pwedeng paglinturan. Kaya ano ba talaga ang pinapriority mo? Walang masama magtrabaho, walang masama kumita ng pera, walang masama gawin ng mga bagay na to. Dapat alam lang natin kung ano ang mga pinapriority natin. Pwedeng sacrifice ang gawain ng Panginoon. Huwag lang ito. Dahil ito ay mahalaga. Siguro maintindihan isa, dalawa. Pero kapag lagi-lagi na, kapatid, lumilihis ka na, sinasambang na ang mga bagay. Kaya ang Panginoon, against siya dito sa mga taong ito, sa mga hari ito ng Israel. Kaya siya laban, kaya siya nagalit. Dahil lumalayo na sila, no, sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin, ang Israel is the chosen by God. Pinili ng Diyos. At gusto mo rin sabihin sa ating lahat na tayo ay pinili ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos ay nagsasalita na kung minsan para siyang magulang na kung saan pinapalalahanan niya tayo, anak, lumalayo ka na sa nais, lumalayo ka na doon sa gustong mangyari ng Panginoon sa buhay. Para siyang magulang na pinapalalahanan, anak, tumatalihis ka na. Kaya sinabi sa verse 2, kasi din po ninyo sa verse 2,
Lalapasan ko na po yan, ano? Ang sabi sa verse 2 ng Isaiah, sabi niya, makinig ang kalangitan, gayon din ng kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko't inalagaan ang aking anak. Sino pong sinasabing anak? Sino? Ang Israel. Sapagkat si Yahweh nagsasalita, ang sinasabi niya, pinalaki ko't inalagaan ang aking anak. Sino yung anak na tinutukoy? Ang bansang Israel. Sino ang anak na tinutukoy? Ikaw yun, ako yun. Sabi dito, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Di ba tayo bilang mga magulang, ayaw natin yung ating mga anak ay makariwara. Tama ba yun? Gusto natin yung ating mga anak ay nasa maayos silang kinalalagyan. Kapag po sila itong tatalinin sa kanilang mga buhay, ang magulang ang unang nasasaktan. Tama ba yun? Yes, amen. Kaya hindi natin masisisi yung ating mga magulang kung bakit sila nagsasalita ng ganun sa atin dahil sila ay alam nila kung ano yung nangyari nila in the past. Nakita na nila yun bilang mga magulang. Kaya sabi ng magulang na kasabihan, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Nakita na nila, anak, huwag kang mabibisyo. Anak, huwag kang gagawa ng, huwag ka sasama sa mga maling barkada. Di ba sinasabi natin yun? Anak, huwag kang magpapakabi. Dahil yung panahon na yun, hindi maganda. Anak, huwag kang ganito, huwag ganito. Ang daming sinasabi ng ating mga magulang. Ano? Para sa atin, kinokontrol tayo ng magulang natin, hindi po. Ginagawa niya yun para ang buhay natin ay hindi ko mapariwara, hindi mo lumihis, hindi mo masasaktan ang ating buhay. Amen. Kapag may meron pong nangyari sa atin bilang mga anak, number one na masasaktan ang magulang, ang nanay. Ganon din ang Diyos, na kung saan ang kanyang mga anak pinagsasabihan. Ang problema, nagre-rebelde. Alam niyo ba yun? Parang si San Miguel, no? Damo na ng ligigil, no? Kumbaga, kapag lagi mong pinapagalitan yung anak, no? Lumalayo, nagtatampo, hindi na ako kakain, hindi na ako umuwi. No? Nag-hunger strike. Parang itong mga Israelita dito. Nasa verse 3 and 4. Pasilip po ninyo. Sabi niya, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon. At ang asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel. Hindi ako nauunawaan ng aking Panginoon. Nakita po ninyo yung passion ng Panginoon kung anong sakit na meron nararamdaman siya. Nakikita po ninyo. Kaya nga sabi ko nga, ang dami mong pwede makita na nagsasalita ang Panginoon sa atin. Na kung isang madalas, sinasaktan natin ang damdamin ng puso ng Diyos kapag tayo lumilihis doon sa kanyang plano sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon sa verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon. Tama ba? At ang asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Buti ba itong mga hayop na ito? Kilala ang kanilang Panginoon. Pero tayo, hindi natin kinikilala ang Panginoon. Gumagawa tayo ng sarili nating lakad. Akala natin, alam na natin ang lahat. Kaya tuloy nangyayari tayo po ay nasasaktan, nahihirapan. Dahil tumatalihis tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga sa verse 4, bansang makasalanan, mga tao puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian, itinakwil ninyo si Yahweh. Nilait ang banal na Diyos ng Israel at pagkatapos, inalikuran niyo siya. Diba?
ibang Diyos ang kanilang tinitingnan. Kaya napakasakit bilang mga magulang kapag sinasabi ng ating mga anak na lumalabas sa kanilang bibig, puti yung si tita, naintindihan ako, pero sarili kong nanay, hindi ako naintindihan. Masakit po yun sa nanay. Masakit po yun bilang isang magulang. Kung pwede ka lang bigyan ng pangalawang pagkakataon, ayoko na maging nanay siya, ayoko na maging tatay siya, ikaw na lang kasi binibigyan mo lahat sa akin ng aking mga pangangailangan. Ang sakit. Kaya bilang mga mananampalataya, pinapakita lamang ito ng Diyos, kumbaga sa atin, na kung saan kaya ang Diyos ay laban siya sa Israel, kung bakit ang Diyos ay laban siya sa atin dahil doon sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Amen. Kapatid ko in faith, tuloy natin. Kapag po tayo nagpapatuloy sa kasalanan, apektado ang physical at spiritual natin para tayo. You understand? Napipikat yung ibig ko sabihin, kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay po tayo tinanggap ang Panginoon, hallelujah! Kapag patuloy po natin ginagawa ang pagkakasala, lumilingis sa kalooban ng Panginoon, there is something wrong in your heart. Amen? There is something wrong. Kapag tunay kang mananampalataya ng Panginoon, merong nagsasalita sa iyong kalooban. Kapag tayo ay namumuhay, ipinagpapatuloy pa natin yung mga kasalanan na minana natin sa ating mga magulang, pag hindi natin inihirap, pinagpapatuloy pa natin ang mga bagay na ito, naapektuhan po ang iyong spiritual na pamumuhay. Maging ang iyong physical. Kaya tama yung awit eh. Anong tama ng awit? Huwag, bawal lang mag-backslide. No, Alden, no. No. Bawal lang mag-backslide. Tandaan natin, nakita po ninyo yung expression, walang tunay na saya sa pagtalikod sa Diyos. Amen. Akala natin masaya tayo, marami tayong pera, marami tayong kaibigan, nabibili natin ang mga gusto natin, no? Napupuntahan natin ang gusto natin. Akala natin yun ang tunay na saya. Ang lahat ng yon nauubos. Ang lahat ng yon nawawala. What if wala ka ng pera? What if wala ka ng panggastos? What if wala na yun? Masaya ka pa ba? Hindi na. Diba? So yung mga bagay na material na yan sa ating mga buhay ay pansamantala lang. Ang tunay na saya ng buhay ay hindi na mga bagay na material sa ibabaw ng mundo ito. Ang tunay na saya na nagbibigay sa atin walang iba kundi ang Panginoon. The true happiness found in the presence of God. Doon lang natin masusuntuhan ang tunay na saya ng buhay. Kaya kapag tayo ay pinagpapatuloy pa yung ating kong ginagawang pagkakasala, naapektuhan mo yung ating spiritual na pamumuhay. Pasinin po ninyo ito. Pasinin po ninyo. Kapag po tayo nagpapatuloy sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw na kasalanan, tamad ka na magbasa ng Bible. Tama ba yun? Di ka na nagbabasa ng Bible. Di ka na nag-pray. Bakit? Kasi nga, naapektuhan na ang iyong spiritual na pamumuhay. Dahil nag-i-enjoy ka na sa mga bagay na ito. Kaya sabi ng Panginoon, sa Isaiah, pasinin po ninyo, sa verse 5 and 6, pasinin ninyo, bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais pa ninyong maging
Nais pa ninyong laging pinaparusahan, ang isip ninyo'y gulong-gulo. Ang damdamin hindi ng gulong. Amen. Pasilin mo yung word na yan. Diba? Kapag ikaw'y nagpapatuloy sa kasalanan, walang peace. Magulo lagi ang kaisipan. Walang, kumbaga, yung puro trouble. Kaya mapapansin mo yung tao na yon kapag siya ay namumuhay na sa kasalanan, napupuno na siya ng galit at hinanakit sa kanyang puso. Nagkakaroon ng selos, nagkakaroon ng inggit. Bakit? Kasi in my personal testimony, kung how many years ako nag-rebelde sa Diyos, na-experience ko ito. Walang tunay na saya sa Diyos. Walang tunay na saya. Pero mo, nakikita ko ng mga dati kong kasama sa church, lahat sila naglilingkod, ako nagtatrabaho. Hindi na ako sumisimba. Hindi na ako nagpipray. Wala lahat. Oo, nabibili ko yung gusto ko. Pero, masaya ba ako? Bakit? Kasi nga, yung kasalanan na yun, ang siyang dahilan kung bakit lumalayo ang Diyos sa ating pumakalan. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na kapag tayo nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, no, naapektuhan yung spiritual nating pamumuhay, naapektuhan din yung ating physical na pangangatawan. Siguro yung aking pong paligid, yung aking puso, dahil nagkasakit ako ng heart enlargement, siguro bunga yun ng aking paninigarilyo, bumara sa aking puso. Kaya nagkaroon ako ng sakit sa atay, siguro dahil sa aking pag-iinom, sa aking paninigarilyo, ano ko kumbaga, parang inaani. Amen? Kaya nga sabi ko nga, kapag tayo ay nagpatuloy dyan, ang ahantungan niya, hindi lamang kamatayan pisikal, kundi kamatayan ng espiritual. Amen? Kaya ang Diyos ay against siya sa mga bagay na ito. At ilagay natin sa bawat kasalanan ating nagagawa na kapag hindi natin hinihingi ng tawad sa Panginoon, bilang panghuli at pangwakas, inaalis ng Diyos yung kanyang kaugalingan. Amen? Inaalis ng Diyos yung kanyang kamay. Inaalis ng Diyos yung kanyang proteksyon sa atin. Kapag pinagpapatuloy natin yung mga kasalanan na ginagawa natin bilang mga mananampalataya, tinatanggal ng Diyos yung kanyang proteksyon, yung kanyang covering. Kaya humahantong sa punto para kang lugmok. Para tayong basagsisiw na walang direksyon na pupuntahan. Meron na tayong nakita rito. Magiging miserable ang buhay natin kapag nirelease na ng Panginoon yung kanyang divine protection. Kaya nga sabi ko kay Ate Alo, habang ginagawa ko yung teaching na ito, sa isip. Mas pinili niya yung ganong klase ng buhay kaysa doon sa piling ng Panginoon. Inalis na ng Panginoon yung protection. Kaya yung glory ng Panginoon, wala na sa Kanya. No? Yung favor ng Panginoon, wala na sa Kanya. Inaalis ng Panginoon yung Kanyang proteksyon, yung Kanyang pabor sa atin. Dahil patuloy tayong gumagawa doon sa kasalanan na ating pong ginagawa. Kapatid ko, in faith, habang may panahon pa, isuko natin sa Panginoon ang mga bagay na ito. Tuloy natin. Sabi sa verse 7, tingnan po ninyo, sinalanta ang iyong bayan, tupok ang iyong mga lungsod, sinamsak ng mga dayuhan ang iyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Verse 8,
Ang Jerusalem lang ang natira para bubong iniwan sa gitna ng utusan. Para isang silungan sa gitna ng taniman ng pipino. Para isang lusod kinukul na palaman. Nakupipikap niyo po ang gusto kong iparating sa inyo, sa atin. Napipikap niyo po itong mga highlights pong yan. No? Yan po ay mga mahalagang puntos. Na kung sabi nga dito, sinalanta ang inyong bayan. The question is, bakit sinalanta? Kasi nga walang cover. Nakapasok sila eh. Kaya nga kapag ang kasalanan, pinagpatuloy yung kasalanan, binubuksan natin yung mga pintuan na yan sa buhay natin. At sabi ng Bible, lalong lumalala yung tao. Kapag pinapasok natin, binubuksan natin itong mga pintong ito, sinasalanta ang dinedemoralize ang ating kaisipan, yung ating mga pananaw. Sinasalanta. Kaya sa verse 6, sabi, isang lusod na kinugkog ng kalaban. Kaya kapag pinagpapatuloy natin ang ating kasalanan, yung mga kasalanan, dinatanggal ng Panginoon yung protection na yan, binubuksan ang mga pinto na kung saan ang mga enemy ay patuloy na pumapasok hanggang nagbabago na yung ating pong mga pananaw. Nakakalungkot. Kaya ito ay lesson sa atin. Madalas marinig natin sa mga preaching, Jesus loves you. Madalas yun eh. Madalas marinig natin sa ating preaching, the Lord bless you. Bumuhos ang pagpapala, buksan ang bintana ng langit, the Lord bless you. Yun ang gusto natin eh, na marinig. Pero kapag ganito na pinag-uusapan, parang ang hirap intindihin, ang hirap punuwahin, parang ang sakit naman magsalita ni Pastor. Sinasabi ito ng Panginoon sa atin because God is holy. At nais ng Panginoon na ikaw ay mamuhay ng malinis na pamumuhay. Malinis ang puso, malinis ang kaisipan, malinis ang pagkatao. Yes, nandito pa rin tayo sa lupa. Nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero huwag mong hayaan na manatili doon sa putikan. Huwag mong hayaan manatili ka doon sa kasalanan. Kailangan umalis ka doon sa kinalalap ng lugar. Kung hindi ka alis ka, magiging miserable ang buhay natin. Magiging miserable ang buhay. Sabi nga ng Bible, makamtan ko man ang lahat ng meron dito sa mundo, kayamanan ng mundo ito. Kung ang isang kaluluwa ko naman ang siyang mapapahamak. Anong mahalaga sa iyo? Kayamanan ng mundo? Kasalanan ng mundo? O mapapahamak ang iyong kaluluwa? Nakaisa-isang kaluluwa, the precious soul in the sight of God, na siyang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan at ialis sa kasalanan na ating ginagawa. Amen? That's why Jesus Christ bumaba, inalay ang buhay dahil ayaw niya na tayong lahat ay makita. Sabi dito, kaya kung bilang mananampalataya kapatid, minister ka, pag-isipan, pag-aralan, lumayo na tayo dyan. Pilitan natin makawala. At kung hindi natin kaya, patulong tayo sa Diyos na Lord, set my spirit free. Amen? Set my spirit free. Tatapusin ko na po. Sabi ng Bible, kung naalala po ninyo si Samson, na si Samson ay paulit-ulit ang kasalanan kanyang ginawa na pagiging babaero niya,
No? Yung kanyang pagiging babaero, na patuloy, paulit-ulit, yung kanyang ginawa, at wala ka man lang nakitang pagsisisi sa kanya. At sabi po ng Bible, sa verse 19 and 20, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah. Si Delilah po isang patutol, isang bayarang babae, na kung saan sinipingan si Samson. Sabi niya, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan na hindi maghimbing na tumawag sa ng isang tao, ginupit ng pitong tilintas ang buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas. Inising ni Delilah si Samson. Ibig sabihin tinanggal, pinutol. Yan ang sabi sa verse 20. At kanyang sinabi, Samson, dumarating ng mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sa pagkatakala niya, makakawala siyang tulad ng dati. Ano po nangyari? Hindi pa niya namamalayang iniwan niya siya. Napansin po ito. Hindi niya namalayan na iniwan na pala sa Yahweh. Bakit? Kasi nagpapatuloy siya rin eh. Akala natin okay pa, pero hindi pala natin alam. The Spirit of God divine na siya pumuproteksyon sa iyo, sa atin. Na siya nagbibigay ng pabor sa atin. The Spirit of God divine kapag pinagpapatuloy po natin yung makasalanan na yan. Verse Kawikaan 25-28, at na walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng awan. Amen. Sabi niya, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod, walang tanggulan, ibig sabihin walang proteksyon, walang tagapagsanggalang, madaling masakop ng awan. Amen. Wala ka ng tigil eh. Hindi ka na mapigilan sa mga bagay na sabihan ka mo na sabihan. Wala rin. Sabi niya, madaling masakop ng mga kamay. Yan po yung consequence kung kapag pinagpapatuloy natin ang mga bagay po ito. Last po, bilang panghuli at pagtatapos. Ito po ay pagpapaalala ng Panginoon sa atin. Pagpapaalala. Ang Diyos ay hindi siya nakakalimot na palalahanan niya tayo bilang mga anak niya. Kapag hindi mo natin tinigil o hindi natin tinigil yung mga kasalanan na ginagawa natin, masakit ang kahinatnan nila. Kasi sinasabi nila, ang kaligtasan ay hindi nawawala, pero dito, pinapakita, kahit tumaatin ka pa, dito, no? At nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, may tendency mawala yung kaligtasan. Ano sabi? Pahayag bukay, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang masasama mo. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko ang kinalalagyan. Nandiyan ba tayo? Sabi ng Panginoon, pagsisihan mo at alikuran ang mga masasama mo. We need to repent. Kung sa tingin mo, pinapaalala sa iyo ng Panginoon yung mga kasalanan natin, this is the time na sinasabi ng Panginoon sa iyo, lumapit ka na. Handa kitang patawarin. Handa akong milisin muli ang iyong. Magsimula tayo. This is the time. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa mga oras na ito at meron siyang nilalagay sa iyong kaisipan yung mga kasalanan ito na dapat mo nang bitawan. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko po kaya eh. Nananaig pa yung laman sa aking buhay. Lord, tulungan mo ako. Alisin ito.
Lord, tulungan mo kong palayain ito. Sagana akin, hindi ko kaya. Tulungan mo akong masetfree at gusto kong lumakad sa kalooban. Amen. Ito po yung nais iparating ng Panginoon sa atin. Na dapat nating matingnan. Madalas nating marinig, tulad ng ating sabi, madalas nating marinig, Jesus loves you. Jesus comforts you. Jesus, no, the Lord bless you. Masarap kong pakinggan. Pero pagdating sa mga itong bagay, madalang itong matakil. Kaya nga, tinatakil natin upang basagin at dapat basagin sa akin. Amen? Sige po, tayo pwede manalangin. Yes. Ang Panginoon ay Espiritu. Hindi siya nakikita, pero nararamdaman mo siya. And this is the time for you to confess our sin to our Lord Jesus Christ. Ang Diyos po natin ay mapagpatawad. Kahit nagaano kasalanan, kahit nagaano kalaki, yung ating mga kasalanan na gawa sa harapan ng Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Sa mga oras na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ikumpisan ang ating mga kasalanan sa Kanya at sa Kanyang harapan. Come on! Oh God! Sige ka pa! Sige po! Kung ano man po yung nilalagay ng Diyos sa inyong kaisipan ngayon, ikumpisan po natin. Tulad ng aking sinasabi, alam ng Diyos ang aking iniisip. Nakita ng Diyos kung ano yung ginawa natin. Nakita yun ng Diyos. Walang bagay na may tatago sa akin. Lahat ng ito nagtago. Hindi natin ito nagtago. Ura pa sa sa lahat ng sige lang po. The spirit of repentance, Lord, in the name of Jesus. The spirit of repentance, Lord. Hanggang dami na magbago ang buhay. Hanggang dami Panginoon malinis na buhay. Sumunod sa Panginoon. Set our spirit free from the boundaries of the works of the devil. Set our spirit free, Lord. Mga kasalanan nito, Panginoon, na nagbibigay sugat sa damdamin. Mga kasalanan, Panginoon, na kung saan, O Diyos, na paulit-ulit ka namin pinapako dahil sa mga kasalanan nito. Panginoon, set our spirit yes! Release the spirit of repentance, Lord. Yes. Oh God, yes. Hayaan niyo po. Sabihin niyo lang kung sa Kanya yung mga bagay na sinasabi ninyo kahinaan. Sabihin po ninyo sa Diyos ang mga bagay na sinasabi ninyo kahinaan. Bakit ito? Kung bakit ito nagagawa? The Lord give you strength. The grace of God be with you. Yes. Yes. Crucify the flesh. Crucify the flesh. Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
Thank you, Father. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for accepting us for your name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. I pray in Jesus' name, lalakad kami, Panginoon, with victory. Lalakad kami with chinag. Dahil alam po namin, in your sight, Lord God, we are setting free, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe.